yung national data centers natin. I'm really concerned and bothered doon sa sinabi sa atin ng pre-plenary ni Yusek David na wala tayong sarili nating data center, so nagre-rely tayo sa international. Tama po yan, Madam Speaker. And that is alarming kasi nakita ko po sa presentation ng DICT na nasa 1,277 government agency systems ang hinuhost ng DICT sa cloud services. Pero sad to say, lahat ng cloud services na gamit ng DICT at public cloud, majority, wala sa Pilipinas ang data. Majority, wala sa Pilipinas ang data. Lahat ng government agencies natin, ang ginagamit natin public cloud, gaya ng Amazon AWS, Google Cloud at Microsoft Azure Cloud. Lahat ng ito, wala sa Pilipinas ang storage ng data. Lahat ng ito, wala sa Pilipinas ang storage ng data. Majority, nasa Singapore at US. Ang DICT, wala pang magmamayari na totoong data center na pwedeng magamit ng gobyerno. Tama po ba ito? Tama po ba ito? Tama po ba ito? Tama po yan, Madam Speaker. Para mukhang tayo lang yata sa Pilipinas ang gobyerno na walang pagmamayari na data center. Sa ibang bansa, mas importante ang records at datos na ito ng mga mamamayan. May request po bang budget for data center? Ang DICT? Meron po 4 billion. Magkano po ang naibigay, Madam Speaker, Mr. Sponsor? 750 million po ang naibigay. Yung 4 billion, ilang data centers dapat yon? 3 data centers po yon. Kaya yung 750 million lang po sa isa. So, hindi po natin matatapos yung kahit isang data center. Were you able to explain this to DBM, Madam Sponsor, Madam Speaker, Mr. Sponsor? Kasi I think it has to be put on record. Wala pong data center sa Pilipinas. Lahat ng data po natin nasa ibang bansa. Lahat ng data po natin nasa ibang bansa. Kawawa naman po ang data ng ating bansa if even our government records are not with us. So I would like to put on record na sana po, Mr. Sponsor, again, maibalik naman po sana natin yung 4 billion ba, pag binigay, magagawa ba ang data center? Yun muna, kasi yung absorptive capacity ng DICT ang problema na naman natin dito. Definitely, Madam Speaker, kaya po na maitayo yung 3 data centers with the amount requested, Madam Speaker. Hindi po tayo mapapahiya, Mr. Sponsor. Important, yes. Pero kahit ibigay naman sa inyo, hindi nyo naman magamit, kawawa rin naman yung ibang ahensyang nangangailangan nito. So ano po ang makatotohanan na mai-implement na data center ng DICT? Para lang po alam ng ating mga kasama sa Kongreso. I was informed by the DICT na nagko-conduct na po sila ng soil testing for the possible locations and data centers. Pero to be more circumspect, Madam Speaker, about the request for funding, kahit 2 billion po for the first phase ay masisimula na ang ating data centers. Ang completion po niyan magtatagal naman, so pwede na po tayo dun sa susunod na budget cycle, Madam Speaker. So Madam Speaker, Mr. Sponsor, 2 billion. At dahil ina-amend natin yung special provision, kung hindi tayo mabigyan sa GAA, pwede pa rin tayong kumuha doon sa spectrum users. Pinakalagay naman doon, data center. Is that correct? Tama po yun, Madam Speaker. Okay, maraming salamat. I'd like to put that on record. Last na lang po, ang hihingin ko lang po, yung solo parents database, nasa batas po ng solo parent law. Can I get the commitment from the ICT that they will now do the solo parent database as per RA 11, as per the Solo Welfare Act? Definitely, Madam Speaker, the ICT commits to that. Maraming salamat, Madam Speaker, Mr. Sponsor. Pagtulungan po nating mailagay or magamit ang SUF para sa mga data centers at free Wi-Fi at SIM card ng bayan. Maraming salamat, Madam Speaker, Mr. Sponsor.